mga kababayan, ma'am sir, this is Jom the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is March 31 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ilang Street, Marulas sa Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Masipag Street, Viente Real sa may Dalan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamayang ante pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan na habang tayo papunta doon yan sa Iglap area. Tatanggalin yan, 10 pesos, 20 pesos, napakalaki nung direct effect yan na matatanggal agad sa ating mga pinapasan. Samantala, pinuna naman ni Papalay ang pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Emergency o National Energy Emergency. Dahil may inilagay na energy sa State of National Energy Emergency, hindi niya may patupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilalim ng Price Act. Walang nakalagay sa executive order at yun nga, yung pag-declare ng National Energy Emergency ay hindi nag-trigger na tayo ay nasa state of national emergency. So, hindi matitrigger yung pag-implement ng mga mechanism for the price freeze under the Price Act, for example, RA 7581, na ito talaga yung automatic na maglalagay ng freeze sa ating presyo ng ating mga pangunahing produkto. Ang tinig ni Amihan Mapalay, tagapagsalita ng Suki Consumers Network. Samantala, tulong sa DTI sa pagbantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin, tiniyak ng PNP, Mark Makalalag. Mark! Maliban sa pagbabantay ng seguridad, nakapantay din ang Pilipinas Nagtuloy sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Semana Santa para maiwasan ang hindi atrasadong pagtaas ng presyo. Ayon kay PPC Police General Jose Balancio Magamit Jr., kasibay ang koordinasyon ng DSD sa Department of Trade and Industry o DTI at mga laman ng pamalaan para manilang ang proteksyon ng mga mamimili. May mga narasanaan nga ng mga tituan dahil sa hindi resyadong pagtaas ng presyo sa mga nakalipas na araw at hindi na sila magdadalawang isip para sa sila mga sagot sa profiteering. Kita ng TNT, hindi na papayagan ng sila ng negosyante na samantalahin ang sitwasyon ngayong Semana Santa. Samantalahin kahit pa rin ng TNT ang hindi ko na-report ang mga alam na pang-aabuso sa kanilang hotline na 911. Ang inyong kapuso may pangalanan ng GMA Super Radio. Si Double B, dapat totoo. Sumali na rin sa gyera sa gitnang silangan ang grupong Houthi. Nakaalyado naman ng Iran. Ito'y matapos maglunsad ang pag-atake ng Houthi sa Israel. Ang grupong Houthi ay nakabase po sa Yemen. Ayon po sa tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari, naglunsad sila ng pag-atake sa Israel gamit po ang mga missile at drone. Anya magpapatuloy po ang pag-atake ng grupo hanggat mayroong mga grupo o bansa na tumutulong sa magkaalyadong Amerika at Israel. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ang mga kapuso natin, yung mga anak natin, huwag kakalimutan, nabigyan sila ng napakahusay na food supplement. Importante po ito. Kayo ba, nasabi nyo na 10 sa buhay ninyo, buti na lang ang tangkat ko. Hanggang ngayon, yan po ang hiling ng mga mami para sa kanilang mga anak. At buti na lang, sa panahon ngayon, mga kapuso, kasama na natin ang Cherryfer Syrup na may CGM na tumutulong sa proper growth and development ng mga ticketing with proper diet and exercise. Meron po itong lysine, meron po itong taurine, meron po itong mga essential vitamins at napakalinaw po na mensahe, mga kapuso, height is might. Yan palagi namin tinuturo sa inyo, yan nakalagay dito, naka-highlight pa Yan po kasi ang buod niyan, mga kapuso, sa complement sa height ng mga anak ninyo. Siyempre kayo naman bilang mami, kayo bilang mga magulang, proud kayo, diba? Ito naman yun, mga kapuso. Yan laking ipinagmamalaki. Laking ipinagmamalaki, Cherryfer. Mga kapuso, mahalagang paalala.
Ang Jennifer syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:43. Radyo na, TV pa. Kapala na fake news. Dapat. Totoo. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Namumuna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Punahan ko na kayo tumakbo! Enjoy ang buhay pag nagpahay sa Aray with Skilat. Lamang sa visa para sa Aray, iyan ko sa Art at Bulsa. Artist ng FRD. Nanosan to beauty designer named Skilat. Discounts for citizens of your doctor. Skilat yan. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Gayunman, patuloy pa rin po kaming maghahatid ng mga balita at informasyon sa pamamagitan ng aming social media platforms. Hanapin lamang po ang Super Radio DZBB sa YouTube, Facebook, X na dating Twitter at sa TikTok. Muli pong magbabalik ang Super Radio DZBB sa Himpapawid sa Easter Sunday, April 5, alas 4 ng umaga. Ito ang Super Balita Nationwide. Balita muna mga kapuso mula sa Iloilo, ika-50 anibersaryo po ng Taltal o yung penitensya sa Barotac Viejo, Iloilo. Nag-ahandaan ako para po sa Biyernes 6. Liberado na balita mula naman sa Sarado Iloilo, si Vanessa Chan. Vanessa, pasok. Attorney Michael Boa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Magpapatuloy lamang ang proseso ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte hanggang walang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema at tatanay dinigpunan ng abogado ng mga taga-suporta po ng Vice Presidente noong nakaraang Biyernes na ipatigil ang kataas-taasang hukuman ang pagdinig sa Kamara. Nagsimento po ng komite na si People's Sara Party's Representative Mary Rito. Panggulo lang sa proseso ang inihayang petisyon ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo. Sino lang po din? Kasi sa lahat, hindi naman po yung pangalawang panguti po yung nag-voice po na petition po na ito. Hinig po ni People's Sara Party's Representative Mary Rito. Samantala, pinag-aaralan na ng Korte Suprema ang desisyon ng Comelec Political Grants Affairs Department o PFAD hinggil sa reklamo laban kay Sara
number vehicle service at PNBS driver at suspect. Sinabi mo na ng suspect sa mga otoridad na kaya niya tinakbuhan ang gasolinahan ay dahil wala siyang pera. Tulad ng nakatakdang graduation ng kanyang anak, nakarap sa kaso ng estafa ang suspect. Pinagtibay pa ng GMA News ang paninindigan para sa serbisyong totoo at magatid mo ng patas na pagbabalita sa mga Pilipino sa buong mundo. Sa may isang limang journalist, staff at crew sa iba't ibang news platform mula sa online, radyo at telebisyon. Kasama po kaming sumaksik sa mga hamon ng panahon at sa mga isyong umupo sa ating lipunan. Sa telebisyon, nananatiling numero 1 ang flagship newscast program ng Kapuso Network. Ang 24 oras kasama po ang iba pang newscast. Sa iba't ibang rehiyon, tuloy rin ang aming pagbabalita sa pamagitan po ng GMA Regional TV. Habang ang GMA Radio naman, pinag-atin po sa inyo ng mga breaking news, mahalagang mga balita, at mga komprehensibong special coverage sa 21 himpilan sa buong bansa. Katubang din sa pag-atin po ng mga balita ng GMA News pages sa Facebook, Instagram, YouTube, X at TikTok. Kasama niyo po ang GMA News sa bawat tagumpay at gagabay sa anumang sulok ng daigdig. Dahil mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang aming panata. Nananatili po aming paninindigan para sa patas na pagbabalita at patuloy ang aming pagsuserbisyo ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Ito na pare, gumagana na yung ating tinatawag na bayanihan. Yung ating panawagan Presidente sa taong bayan. In every crisis, diba sabi nga nila, there is an opportunity. Ito pare, yung baptism. Na-invent ko na naman ito. Mga ano yan, sa mga tao, privado. Sa mga pribadong tao. Pero natuwa ang ating gobyerno kasi mukhang kailangan i-regulate ko ito, mga kapuso. Dahil ang idea, isang sasakyan na lamang makatipid. Hindi man makas na sa panggasolina ng sasakyan. At point to point. At this point, to another point, yan sa kanyang papupuntahan. Medyo tayo bababa yung excise. Saka yung value-added tax. Baka tayo, kakalimutan lang tayo. Mga diversionary tactics. Pwede naman namin tanggapin yung mga sinasabi niya. Pwedeng mangyari yan Naman, na nakusa ng tao. Sa totoo lang yung magkakapit-bahay na nag-usap-usap yan. ito na, baka nga gawing apps mo, sorry kayo po, kaya lang, yung gagawing apps mo, baka maabuso naman. May ginagailang i-regulate mga kapuso. Alam niyo ba na bumagsak na ng gusto yung ating piso laban sa dolyar? Nasa 60, 70 na yan. 69. Ganun na rin. Hindi yung pagpili natin, mailay na naman. Naman, Ng presyo ng kung ano nung imported. Kasama na yung crudo, yung petrolyo na yan. tsaka may panawagan na parang gano'n, hindi lang VAT sa produktong petrolyo at size tax, pati sa mga pangunahing bilihin mo, tanggalin na raw muna yung Alam niyo po, VAT. kung naunahin niyo po yung sa petrolyo, di ba sinasabi natin ang petrolyo, pag yun ang gumalaw, merong inflationary effect yan. Yeah. Yan na yung reaction. Kasali na po yun sa mga bilihin doon. Unahin niyo po yun, importante po yun. Yun eh. Ang bullying. Pero ito may panukala ng ating mga kababayan o pribado mga dito. Ito ang punang gobyerno kasi din ang gobyerno kinakailangan po makialam dahil kinakailangan i-regulate po yan. Unahin niyo yung mga kailangan po ng tao. Kakalimutan tayo. Sabi ko na. Puro pribadong tao. Panukala ng gobyerno. Importante yan eh. Kailan ngayon? Sabi ko nga eh. Hindi natin nagapat ng problema ito. Medyo matagal-tagal pa. Although may mga dumarating na mga pangako. Pinabuhan na raw ng mga rata para sa delivery dito sa atin. Ng mga produkto galing sa Russia. Mga produktong petrolyo sa Russia. Eh mahal naman talaga eh. Mahal pa rin ang presyo ng produktong petrolyo pagdating dito. Hindi meron tayo. Ang sinasabi ko ito, mahirap po ang buhay ng mga tao. Punta kayo sa palengke. Sa totoo lang po. Yung nababalitaan po natin ng branch, at saka yung nababalitaan natin ng may mga nagsasamantala, yung mga bus company na walang paalam, Kaya nagtaas na ng pasahe. ng pasahe, Hindi nga barko eh. nauna pa yung bus. Barko
ba may ano yun? Mayroong Deregulated yun. at regulated tapos. Kaya pala yung 4,000 dati, naging 5,000 na. Oo. Yung pasahe sa bus, regulated. Oo. Eh bakit Pasahe na? sa jeep, regulated. Eh bakit nagtaas? Ay, nagbahala. Eh, deregulated ang ating petrolyo. Ganyan ba yun? Ito ito, may nabiro ito Ah. Yung istorya ng isang nagpakarga ng gas. Ngayon lang nangyari ang bari mo. Tinakawang gas. Sabi ng kanya ay talagang gipit na gipit siya. Nasa pera talaga pero kailangan niya bumiyahe dahil gagraduate lang yung anak niya. Hindi po natin ginajustify ito mga kapuso. Ito, sinasabi natin dito, isang larawan ng ehemplo. Pero mahirap na po tao. Ang lipunan. Yan ang mga nakikita mo natin. Kaya bilisan na natin. Ano po mga dapat gawin ng gobyerno? Gawin yun. Oo, kasi ang sabi ko nga, pag mahirapan ng tao, yung sigura kumakalam ang tao, ang sigura kumakalam, Ay walang walang kinikilalang kinikilalang patas. patas. Kinilalang patas yan. Amen? Amen! Amen! Balikan natin yung ating mga results pa rin. Ang bagong malaki ang dagdag presyo, oil price hike, ibinatapad ang mga kumpanya na langis. Malaki ang taas presyo naman sa LPG. Nakaamba naman bukas. Posibleng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Isa ba ng patibong ng China ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Walong bus operator na isinumbong ng pamanoan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa hindi autorisadong taas pasahe. Pinagpapaliwanag ng LTFRB. Lansa ng mga pasahero sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan na uuwi sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa nagpapatuloy. Ang ilang piso kontra dolyar muling sumansat sa panibagong record low na 60 pesos sa 69 centavos kada dolyar kahapon. Mataas ang global, hindi dapat mag-panic buying dahil sa patang supply at nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry. Mga mga pensioner, iginit ang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos suspindihin ang value-added tax sa mga pangunahing bilihin. Proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte itutuloy lang ng House Committee on Justice hanggang walang nilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Nagkama lamang kay Senador Francis Escudero kaugnay ng posibleng paglabag sa Omnibus Election Code. Pinag-aaralan na po ng Korte Suprema. Ang infectious disease expert binawi ang pangamba ng publiko kaugnay ng napuklasang bagong variant ng COVID-19. Belated happy birthday kay Maribelo Del Prado. Salamat po. Siyempre, Maribelo, shoutout tayo. Shoutout kay Leonor, kay Clarence, kay Christopher, tsaka kay Princess Pasco. And of course, nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. 91 years old na pa rin, you know. Si
Ayan, i-drop na natin sila. Grabe, lalayo ng mga pick up natin. Layo na naman ito, pick up. Mahal ng gasolina eh. Talo. Tapos sila pa magbibigay ng tip eh. Talo talaga. Hindi tayo ano sa tip ha. Kasi yung gasolina kasi diba pinigil yung pamasahe na pagtaas. Ang ibang mga passengers kasi kahit na pinigil, nagbibigay na yung tip as dagdag. Dadagdag na talaga yan. Kasi naiintindihan nila yung kalagayan natin. Pinigil silang magtaas pero sila hindi gustong-gusto nilang taasan eh dahil naiiwanan nila yung kalagayan natin. Ay, okay po. Sila tayong tutubuin pag ano talaga din pag naipit tayo sa traffic, ganun. Yung mga ano ba, pandagdag kita na lang po yun. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa mag-iingat. God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?